Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Gabay niyo po kami. Kayo po nakakalam ng aming puso't isipan. Lord, alisin niyo po muna ang aming anumang kaisipan, anumang sama ng loob. Lord, i-prepare niyo po ang aming puso't isipan na para kami na makapagkain ng iyong salita sa aming kaluluwa. Salamat ulit sa oras na ito. Wala kaming ibang kailangan ng Banal na Espiritu magkilos sa amin. Salamat sa protection ngayong araw na ito. Nagpasalamat kami sa iyong pag-ibig sa Panginoon Jesus. Amen. Ngayong presentation po tayo. Ngayong gabi ito ay napakalinaw pong sinabi ng Panginoon. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 hanggang 15. Sabi niyan, ginigipit kami sa kabi-kabilang, ngunit di nagagapi. Minsan, nag-aalinlangan, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Kung pinapakita ng Diyos kung ano ang lahat ng pagsubok dadaanan natin. Trials sa buhay. Ako, yung mga pagsubok sa aming buhay na nalampasan. Ito na naman. Itong pagsubok na ito, ngayong araw, ngayong kwento, yung paparating na ito, na blessing. Bago mo makuha yung blessing, dadaanan ng maraming trials sa buhay mo. Tama ho. Kahit ano man nakaramdaman mo, bago dumating yung tinatawag na kagalingan, physical, dadaanan ka muna sa maraming talagang pagsubok na dadaan mo. Tulad kagabi, yung nangyari sa akin kagabi, halos hindi na kumakahinga, wala na, mamamatay na yata ako, sabi ko sa asawa ko, wala nang pag-asa. Pero bagos, sabi ng Panginoon, go! Manatili ka lang, maging strong sa pananampalataya mo sa Diyos. Ano man ang kinaaliban mong simbahan. Hindi natin dito pinag-uusapan yung ay ako, Catholic ako, ay ako, born again ako, ay ako, iglesia ako, ay ako, tinatawag na Muslim ako. No. Huwag natin pag-usapan yon. Pag-usapan natin, sino tayo sa harap ng Diyos? Tama po na tayo. Hindi po dito yung alisyang kasahay yung denomination. Ang importante dito, tayo mismo magkaisa, maging maayos sa harap ng Diyos. Ano po sabi sa John 3:16? For God so loved the world that gave He only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakaganda po yung sinabi ng Panginoon eh. Hindi po ibig sabihin na dinaanan mo yung pagsubok na walang katumbas na blessing, na biyaya. Tingnan niyo po si Haring David o sino man na nasa Bible na nandun, nakalagay na sinasabi si Abraham, lahat ng pagsubok dinaanan niya, pero sa pagkatapos ng pagsubok niya, blessing na binigay sa kanya. Kaya, yun po yung point po nito, hindi ka bibigyan ng pagsubok hanggang hindi mo kinakaya yun. Hindi mo yung kaya, ibibigay yun sa iyo. Bakit? Trials po yan sa bawat isa ng mananampalataya. Trials yan sa bawat isang Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, yung old sinful nature natin nawawala na. Ang bumabalik yung ang naglalagay sa puso natin, pag-ibig ng Diyos. Love. Hindi yung sama ng loob, galit, tampo. Pagkatapos nun, sabihin ko sa iyo, ang karamdaman mo, alam niyo yung mangyayari sa iyo, mamamatay ka sa sama ng loob. Bakit mamamatay ka sa sama ng loob? Ito yung pagsubok na ito. Isipin niyo, pag mayroon kang pagsubok, mawawala to. Mawawala yan sa iyo. Sa trabaho niyo. Mayroon mga pagsubok doon. Yung dito lang, yung manager dito. Sa Dreamworld Hotel. Dinaanan isang pagsubok, nawala dito ngayon. Yun ang kanang kamay ko rito ngayon. Sana. Ay, nawala. May duman siyang pagsubok ngayon. Maraming pagsubok. Pero bagkus hindi siya nakatagal doon. Magandang trabaho. Pero bagkus ano sinabi ng Panginoon? Yung panawagan sa iyo ng Diyos, hindi ka lang mauboy sa tinapay, bagkus sa salita ng Diyos. Pag sinabi sa salita ng Diyos, hindi lang po tayo aware sa anong mga bagay na makukuha natin. Kapatid. Ang dapat aware ka, hindi lang sa anong mga bagay, bagkus aware ka yung tinatawag na spiritual na bagay. Dahil bakit? Kung ayaw ng Diyos niyan, hindi yan ibibigay sa iyo. May purpose ang Diyos kung bakit tayo nagkakilala. May purpose ang Diyos kung bakit kami nagkatimot ni Brother Erwin.
May purpose ang Diyos kung bakit kayo rin nagkamili ni Brother Darwin. Hindi natin alam kung anong purpose sa inyo, sa atin. Ang purpose ng Diyos, lahat ng Kristiyano ay pagpapalain. Ang sino man manampalataya sa Kanya, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi naman tayo anak ng devil eh. Anak tayo ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, kailanman hindi ka papabayaan ng Diyos. Kailanman hindi ka mawawala. Ang kailangan lang ng Panginoon, bigyan mo siya ng time. Time. Kahit saan ka pumuntang lugar, bigyan mo siya ng time na mayroong buwang sa iyong puso ang Panginoon ang dapat na sa ating buhay. Hindi po kung ano ka pa man. Maraming Kristiyano ngayon na hindi mo alam kung saan tutungo. Pero pinakamasarap sa buhay ng Kristiyano, yung magiging isang huwaran na yung mga sa salitang Bicol, pasensya na, makuha ko ng Bicol, panalmingan. Sa Tagalog, ikaw ay yung tinatawag na noon, na makita yung mabubuting ginagawa mo, makikita sa'yo. Example. Uy, itong taong ito, nakakuha ng blessing. Ba't nabago yung buhay niya? Ba't nabago yung pananaw niya? Ba't nabago maraming binabago ang Diyos pag mayroon kang blessing na tumatanggap. Tama ho? Pag mga tanggap niyo yung blessing, anong gagawin ng Panginoon? Anong gagawin? Anong gagawin ng Panginoon? Kayo, kumbaga i-release out. Alis sa kahirapan. Bagos sa kaginawan. Bakit kayo mayroon tinatawag na yun? True itself. Sino nakapagpapon dito? Lahat tayo dito, mayroon Yung iba wala. Bakit ganun ginawa? Mayroong purpose ang Diyos. Ano ang purpose? Kaya yung lahat ng bagay dito, lahat ng sinulat dito sa verse 8, ito'y kinukuha dito para malampasan yun. Sa verse 9, ano sabi sa verse 9? Pakibasa niyo po. Verse 9. Lakasan yung boses natin. Verse 9? Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupusa. Yun ang maganda ho doon. Hindi kailangan ikaw ipapabayaan ng Diyos. Hawak mo yung ginawa ng Panginoon. Alam nyo, yung ginawa ng Panginoon sa cross, tapos na eh. Ang kailangan yung tao lumapit sa Diyos. Tama po? Hindi po ibig sabihin nun, ikaw porket na tinanggap mo ng Panginoon, wala ka nang gagawin. Meron kang gagawin na kailangan mo i-spread at ibahagi mo yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Minahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, pero hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos. Kuminsan. Tama po? Okay. Verse 10. Ano sabi sa verse 10? Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Napakaganda po, no? Upang imahayag sa'yo, sa atin, yung katawan ng Panginoon, yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo, mahayag sa'yo. Kumbaga, yung tinatawag na, yung manifestation ng Panginoon nung unang Panginoon, nabubuhay pa siya sa mundo ito, ay dapat may transfer sa'yo. Ang dapat mararanasan mo. Yung kahirapan ng Panginoon, hindi na tayo pinapahirapan. Imbis tayo ipako sa cross, ang ginawa ng Panginoon, ginawa niya lahat. Nagkatawang tao siya, binayaran yung kasalanan natin, at ang kailangan lang tayo magbalik loob sa Diya. Magbalik loob sa Kanya. Ang kailangan ng tao, ang Diyos. Kahit sabi ko nga kay Brother Win, sabi ko sa kanya, kahit balutin ka ng kayamanan, kahit punuin ka ng yung sasakyan, punuin yung bahay, punuin ng sasakyan, kung ang kaluluwa mo papuntang impyerno, sayang lang. Tama po? Hindi ito sa bagos ito ay pagkain ng ating spiritual, ng ating spirito. Kung tayo ay kumakain ng fried chicken, ano naman pagkain mo, pero pagdating sa kaluluwa mo, kakain niya ng alin? Ng pagkain spiritual. Yung salita ng Diyos. Okay, verse 11. Sapagkat habang nabubuhay, ay laging ibigay upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan.
Tandaan niyo po yan. May question na sa yan. Binigay po sa amin yun. Yung kamatayan ng Panginoon, o magano, parang ano, mabuhay sa atin. Siya nilibing at nabuhay. Ito na po yun. Umakyat sa langit, sabi niya, pag-alis ko dito sa lupa, pupunta ko sa amang nasa langit, at ihanda ko yung matitirahan. Kung nasaan ako, nandun din kayo. Yung pangako ng Diyos, lahat ng dinadaanan na yan ng tao, ay sabi ng napakagandang sinabi ng Panginoon, lahat yan ibibigay sa iyo. Pag ikaw mismo, magtiwala at manampalataya sa Panginoon Jesus. Napakalinaw po sinabi ng Panginoon eh. Okay, verse 12 hanggang 13. Sabi diyan, Kaya ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Yaman tayo pero parehong espiritu ng pananampalataya, na ayon sa bagay na nasusulat. Sumasampalataya ko kaya't ako ay nagsasalita. Kami rin ay sumasampalataya kaya't kami ay nagsasalita. maganda ano? Kung ikaw nanampalataya sa Diyos, nagtitiwala ka sa Kanya, hindi lang po tayo'y nagtatrabaho, kumakain, uwi sa bahay, tulog. Yun ang ginagawa. Di ba? Pag may trabaho, kahit nandito sa hotel na ito, hindi mo mahagilap dito ang tao. Uwi sa bahay, balik dito, halos December yung tayo, di ba? Ang tanong dyan, yung bang kamatay ng Panginoon, ginagawa ba natin? O kuha ba natin? Naipapamuhay natin? Di ba kuminsan hindi na talaga? Tama po. Dahil sa sobrang busy. Hindi pa ayaw maging presidente, gusto busy pa lang. Busy dito, busy doon. Maraming dahilan. Sabi ko nga, pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya nga sabi ko kay Erwin, ano ba talagang mangyayari? Dahil ang gusto ko, in case na, ay mamaya na yun. Ang kinukuha natin dito, ikinukoleksyon natin dito, yung ating pagkatao. Tama ho. Ano man, hindi po dito sinasabi, oy, wala po ko nabasa sa Bible, all inyo, na sinabi dito, ito lang reliyon ang maliligtas. Ang nabasa ko sa Bible, sabi ng Panginoon, ang sino man na tumawag sa akin ay maliligtas. Yun po sinabi ng Panginoon. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo nating Panginoon. Ito ang pinapamagitan natin. Walang ibang tagapamagitan ang Panginoon, hindi si Virgin Mary, hindi kung sino. Ang pinaka-importante rito, si Jesus Christ, yung nagkatawang tao. Namatay siya sa cross dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko, binayaran yun. Yun po ang pinakamalaga dun eh. Hindi po kung anong denomination yun. Maganda, masama na maganda ang denomination, ang reliyon. Masama, kung hindi nababago yung pamumuhay mo. Yung old simple religion mo, hindi pa rin naaalis. Hindi mo pinapamuhay ang salita ng Diyos. Pero pag mabuti, pag pinapamuhay mo ang salita ng Diyos, walang krimen dito sa Pilipinas. Tama? Walang nagdadrugs dito sa Pilipinas. Bakit? May pagkatakot sa Diyos. At lahat ng itong pagsubok, ito madadaanan niya. At nandun yung tinatawag na pag-confess sa Diyos, pag-confess sa Panginoon, lahat ng yung flesh na nasusunod, mawawala na yung flesh. Dahil bakit? Ang salita ng Diyos ang nananalaytay sa kanyang buhay. Yun po pinakamagandang. Verse 13 hanggang 14. Malapit na tayo. Short message ang buto. Yaman tayo ay parehong espiritu ng pananampalataya, ayon sa bagay na nasusulat. Sumasampalataya ako, kaya't ako ay nagsasalita. Kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. Namin nalalaman na ang buhay na Panginoong Isus Ay siya rin buhay sa amin, kasama ni Jesus. At dadalhin kami kasama ninyo sa kanyang harapan. Isipin niyo po, pagkamatay ng Panginoon, pag ginawa niyo yun, yung ginagawa niyo, pananampalataya ka, dapat mayroong ginagawa ka. Nagbo-voice ka. Yung pagtanggap mo sa Panginoon Jesus. Pero pag hindi ka na-voice, anong ibig sabihin nun? Hindi ka nagsasangayon sa salita ng Diyos. Tama po. Okay, verse 15. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay para sa lahat, upang biyaya habang parami ng mga tao na aabot nito
Ganda po, no? Maraming magpapasalamat yung taong nabibigyan ng salita ng Diyos. Akala niyo po, salita ng Diyos lang yan, maraming purpose ang Panginoon kung bakit tayo nandito. Hindi natin alam kung anong purpose ng Diyos. Kahit alam ko to, mas matinding bago ditong kasama nyo. Dalawa silang, kayong dalawa, no? Wala si Claire. Sagad na yun. Pero bago sa ano, pag sinabi ko, yung tinawagan ko siya, kaya pa, Pastor. Pero alam kong groggy na siya eh. Pero bago sa sabi na, Pastor, ipag-pray mo lang po ko. Yung sabi sa akin, ipag-pray mo lang po sa kami. Dahil grabe ang trabaho namin. Napakaganda yung sinabi niya, pray. Alam niyo po, napakahalaga sa isang alagad na bata, kasi pinag-pray na namin kayo. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na dyan sa kampo niyo yung pumapasok yung mga paso dyan. Alam mo kung bakit? Para yung ating Pilipinas maging maayos. Yung bagong Pilipinas, mawawala po pag walang nananalangin eh. Oh. Karamihan, drug-addict na. Karamihan dito. Pero anong ginagawa ng Kwan? Mayroon nandun yung pagkontrol ng Panginoon pa rin. Nandun pa yung kontrol niya pa rin. Bagos, maraming pasaway. Pero marami naman kabutihan ang ginagawang tao. Kaya, ngayon pa nito, kailangan magkaisa. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi dito yung kung ano baka man denomination eh. Ang importante sa akin dito, ikaw nakikinig ng salita ng Diyos, ikaw na mabago yung buhay mo. Hindi mo madali maalis yung pamumuhay na makamundo eh. Unti-unti. Ako po, sabihin ko po sa inyo eh, ang testimony ko, yung binata pa ako, talibasa abusado ko dahil ang lolo ko, mayor ng Pamplona. Ay kahit lang lahat ng kalokohan ginagawa ko, nang babatokin ng bus, lahat ginawa namin noon. Dahil sa kalokohan nga eh. Pero yung umpisa nakilala ko ang Diyos, nawala po yun. Bagos nanghina ako. Nawala po yun. Dahil bakit? Doon umpisa nagalaw ang Panginoon kilos sa akin. Yung dating pasaway, yung dating nagmamariwana, naalis yun. Lahat ng sabi ko, lahat ng kalokohan, pag tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, lahat ng kalokohan dito sa mundo ito, pag kinumpes mo sa Panginoon, nilunod mo sa Panginoon, doon mag-uumpisa yung tinanggap pagbabago. Doon mag-uumpisa yung pagbabago. Iyon po nangyari sa amin, sa akin. Kaya, yung nakita ng lolo ko yun, aba, makasama nga dyan pagsimba. Sabi sa akin ng lolo ko. Yun na pagsimba siya, hindi siya inaalis sa pagkakatoliko. Ako hindi rin inaalis. Hindi rin ako. Kusa kong naglapit at nakinig ko yung hindi po reliyon. At pinag-usapan dito, yung salvation ng iyong kaluluwa. 3 persona po yun, Ama, Anak at Espiritu. Pag wala ka noon, yung isa, ano matitira sa iyo? Anak, Espiritu, hindi pwede yun. Tama po. Kung mawala yung dalawa, Ama na lang, ay hindi rin pwede yun. Ang dapat magkasama po yung tatlo. Yung tatlong hindi dapat yung maghiwalay. Kung bakit mayroon tayong ginatawag na pagsuwi itong sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 hanggang 15, dinadaanan po namin yan at dinadaanan nyo rin yan. Walang tao na hindi nadadaanan po yan. Kaso lang, hindi nila na-realize, hindi nila nakikita kung anong kahalagahan ho nito sa buhay natin. Sample lang ko, lalo sa pag-i-exam. Paano kayo pahirapan? Lalo sa pag-kung sa inyo. Pahirapan, di ba? Lahat gagawin ng Diyos para ikaw maging maayos. Ang kailangan mo lang, tiwala at pananampalataya sa Panginoon. Tayo lahat po. Let's pray tayo. Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa proteksyon, salamat sa provision, salamat sa iyong salita. Lord, dinadalangin namin ng Diyos. Itong mga nandito, Lord, ingatan niyo po sila sa kanilang mga trabaho. Gabayin niyo po sila, Panginoon. Alam ko maraming ginagawa po kayo sa kanila para ikakunod ng bayan. Lord, pagpalain niyo sila. Pagpalain niyo po yung may bahay. Pagpalain niyo po yung asawa ng mga nagtatrabaho sa government. Lord, pagpalain niyo sila. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ano man ang hanap buhay ho nila? Ano man trabaho nila? Ingatan niyo po sila, Panginoon. Bless niyo, Panginoon, ang bawat isa. Magtiwala at manampalataya lalo sa inyo. At kumapit sa inyo, Panginoon, na kayo po
Ang sabihin, walang ibang sasabihin kundi kayo lang, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa proteksyon. Salamat sa mga pagsubok na dinadaanan namin para kami maging strong sa inyong harapan. Salamat po sa pag-ibig nyo. Wala kami ibang kahilingan, kundi pagpalain nyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain nyo, Panginoon, itong gawain na pinagkalabot sa amin. Salamat sa oras na ito. Sa Panginoon ni Jesus. Amen. Please be seated po tayo.